Panginoon. Ang lahat po ay magsiluhod, tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakila, noon, ngayon at kailanman, walang kapantay ang kapangyarihan. Halina kayo, mga minamahal ko, tantuin ninyo ang kaganapan sa buong mundo upang makita niyo at makilalang lubos yung amang nagpapabago ng lahat ng bagay sa lupang ito. Ang may pandinig ay nakarinig. Kumusta ka na? Nakatulog ka? Yan lang ang pampatulog, salitang banal. Buhay ba ang Diyos? Di na siya nilagnat. Pinakamahalaga yan. Sa makatwid, yung infection niya nawawala na. Buhay ba ang Ama? Bilang konstansya, walang karunungan. Bilang tao, walang kaalaman. Bilang tao, di haharap sa inyo. Walang maituturo, walang maibibigkas. Walang maiuulat sa ibang kasabihan o salitang pangkalupaan lamang. Na kung pagmasdan at suriin ang mga taong walang kaalaman, subalit ang mga may pandama ay nakakadama, ang may pandinig ay nakaririnig. Maliwanag ang katotohanan, matuto ka nang makakilala ka. At ang bawat nakilala mo sa natutunan mo, masusuri mo kung ano ang kinilala mo. Sa bawat pagkilala mo, suriin mo kung tao ang kinikilala mo kung sino ka.
maliban sa pagkatao ng kapwa mo. Alalaong baga, walang magbibigay sigla sa buhay ng tao, lakas sa katawan, kung hindi ang Ama. Relax ka lang, anak, ha? Relax ka. Mag-relax ka. Ipatag mo ang loob mo, payapa mong isip mo. Napakahalaga ng pananambitan ng magulang kapag may dinaranas ang anak. At ang bisig ng anak ay magulang kapag mahina ang anak. Paano kung ikaw na magulang ay malayo rin sa ama at di ka kumikilala at ang hinahanap mo isang libutan at mga bagay lamang? Anong lakas na magmumula sa iyo para bahagi sa anak mong mahina, nalilitot, nagugulo? Kaya't napakapalad ng mga magulang na kumikilala sa ama, may siglat lakas silang magbahagi sa anak. Ano naman ang patotoong kinikilala siya kung ang gawa nga ay para sa lupa lamang? Maraming nagpapalagay na tao mabuti ang gawa nila, ngunit minamasama naman nila ang kapwa. Maraming nagpapalagay na maganda ang ginagawa nila. Subalit, kapag sinuri mo anong ganda sa masama ang ugali, marami ang nagsasabing, ginawa ko ito, ginawa ko yan. Ngunit may pag-ibig ba? Kaya marami rin ang balang araw ay hahatulan ayon din sa kanilang ginawa. Sapagkat kung gayon na lamang ang pananalig at pananampalataya, wala nang magpapakadalubhasa pa sa kasulatan para tupdin, gawin at sundin. At wala na ring masasabing martir kung ang pagiging martir sa ginagawa mo ay para sa buhay mo lamang. Sapagkat iba ang pagpapakamartir sa kabanalan sa pagpapakamartir sa pagiging isang ina mo na alam mo nang mali, kinukonsinti mo pa. Subalit, ang pagiging martir mong amay sinusundan mo, nalulugod siya sa iyo. Kaya maraming tao, ang palagay ay totoo. Ngunit, kapag sinuri ng ama, niliglig niya ito, lalabas ang binlid, mahiwalay ang ipa. At yan ang pawang katotohanan, mga minamahal ko. Kaya, kung papaano ang buhay ng tao, di nila nababatid kung kailan ang wakas at hangganan. Hindi ito pinabatid ng ama upang patuloy siyang hanapin at pagtiwalaan. Sapagkat kung alam na nila ang hangganan at sadsaran, paano pa sila dudulog at dadaing? At paano nila ito hindi paghahandaan? Tsaka na lang ako magbabago. Magpapasarap muna ako. Sa 1 taon pa pala ako mamamatay. Subalit, kung wala kang kabatiran, magdudumali kang magsisikap na magbago dahil hindi mo alam ang bukas mo. Kaya ang nagsusumakit at nagsusumikap maligtas ang kaluluwa, hinaapuhap nila'y ama, hindi ang kung ano para sa mundo. Halina kayo, mga minamahal ko, hindi lahat makapagtatanto sa tinuturan ko at di lahat ay makadarama sa binibigkas kong ito kung gaano kalaga para sa inyo. Subalit, ang may pandinig ay nakarinig. Paano makikilala ang isang tao? Kung may kakayahan siyang gawin niya kaya niya nagagawa. Ang ibigay yon, ibigay yon, dahil mayroon siya. Paano yung mga wala?
Ngunit tapat ang puso nila. Kaya ang amang nagsusuri, tumitimbang, humahatol at isang hukom, siya ang tunay na dalubhasang maglirip ng damdamin ni Numan. Kaya't walang makalilirip na tao, maliban ang espiritu sa katauhan ng tao. Habang hinahamon kang magkasala, bilang isang anak ng amang nagpapakatotoo sa kanya, tigibin mo pa ng pananalig at pagtitiwala sa kanya. Ibigay mo ang sarili mo nang di matangay ka. Habang tinutokso ka, para bagang inaakit kang magtura ng masamang tulad ng kapwa mo, lalo mong sabihin sa ama, ayaw kong matulad sa kanya. Kaya't habang may hamon kayo, lagi niyong tatandaan, ito'y hindi hamon ng ama sa inyo, kundi hamon ng demonyo or pagkatao. Ngunit kung kayo nasa ama at espiritu niya, lagi niyong tatandaan, di niya kayo tinutokso, kayo'y hinahangon niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga sa dakong ito, hindi lahat ay makababata, hindi lahat ay makakaunawa, hindi lahat ay gugusto, hindi lahat ay magnanasa, sapagkat hindi lahat ng tao ay pinagnanasahan ng maging banal. Ngunit mapapalad kayong tingin nyo sa sarili makasalanan upang kayo magsisi at magbago, kaysa sa tingin nyo sa sarili nyo mababait mabubuti, na wala nang babaguhin itong ama, sapagkat ang tingin sa sarili palalo. Yaon ang kataasan at kayabangan, sapagkat basta mo sinabing mabuti ako, di mo sinabi, ama, mabuti nga ba ako? Basta mo sinambit, mabuti at matunyo ako. Ngunit di mo tinanong sa ama mo, mabuti nga po ako? Matino nga ba ako, ama? Kaya ang nagpapalagay sa kanyang sarili, siya'y mabuti at ang kapwa niya'y tinutuya, inuuyang, hinahamak, kinukutya, pinararatangan, binibintangan, sinisiraan. Daratalang takda, ama ang sasala. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Sino nga ang susubukan kung walang magiging mabuting nilalang at walang masama? Paano mo masusubukan ang sarili mong mapagpakumbaba ka na kung ang lahat ng kasama mo'y mabubuti? Masaya ka sa kanila, nadarama mo pagmamahal nila, at maligaya kayo. Hindi mo masusukat ang iyong sarili kung paano ka magpapatawad, kung paano ka tatanggap, at kung paano ka magpaparaya. Kaya kailangan may makasama kang isang sutil na ikay hahamakin, ikay sisiraan, na nagpapalagay na siya'y mabuting nilalang. Yan ang katuparan at kaganapan sa isang anak na ibinaba. Ang mga nagpalagay sa mga dalubhasang salita, hinamak ang anak na dalubhasa sa higit ng dalubhasa, ang guro ng pinakaguro. Kaya naman, sa panahon ngayon, panahon noon at panahon sa susunod pang panahon, sino nga ang titindig para mangusap para sa lahat upang pagtiwalaan ng lahat? Kung tao lamang ang tumitindig. At sino rin ang tatanggap kung walang babaguhin ang isip at damdamin? Sapagkat walang taong tutupad na pagpapakasakit niya ay sarili para sa kapwa upang talikdan ang sariling ligaya, sariling kalayawan at sariling kaalwanan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Tumutuktok, kumakatok ang ama sa puso ng bawat anak niya. Subalit ang makaririnig
yaong may damdamin para sa kanya. Nagwiwika, nagtuturan, nagsusumigaw ang espiritu niya. Subalit, ang tatanggap at makikinig yaong naghahanap sa kanya. Nananawagan, nagsasalitang, halika anak, ako'y pakinggan. Yaong kanyang espiritong di nasisilayan. Subalit ang maniniwala sa panawagan niyang tama, yaong anak niyang nagnanasa ng tama sa mundong ibabaw ay makatahang matwid. Halina kayo, kayong may pandinig ay makarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ipagpapalit mo nga ba? Ikaw na nasa magandang posisyon at bababa ka para lamang maging dukha ka sa pananaw ng kapwa mo? Ikaw nga bang matalino't magaling? Tatalikuran mo ang iyong posisyong mainam para lamang ipangalandakan mo ang ama mong di nasisilayan kung siya nga ay wala sa iyong karamdaman. Na puso niyang pinagaling, na puso niyang binuhay, na ikaw ang may taglay. O tao, mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, surinin niyo ang sinasambit ng bibig na ito. Limiin niyo ang mga katagang narinig ninyo. Kung ito nga ba'y kinathang isip ng tao at pinag-aralan niya, upang bigkasin naman sa harapan at pakinggan ng may tenga, na may hindi bigi at may naririnig siya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking ama at ama nila, lakas at tibay ang kailangan ng iyong mga anak na ginagamit upang magtagumpay. Maipagwagay-wayan yung iyong kadakilaan at ang iyong mga aral, masambit na mainam, maisalarawan at maisabuhay yaong wika mong walang kapantay, yang mga anak mong sayo'y tuwirang naghalay, nagbigay ng buhay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang pag-ibig na wagas ay di nanunumba. Ang pag-ibig na tapat ay di nagmamarali. Ang pag-ibig na totoo ay di nagsasawa. Kaya't yaong ama ang nararapat tuwina na maghari sa bawat isa. Ang layon niya sa inyo, makilala siya. Ang nasa niyang kamting ganap ng lahat ng kanyang mga anak, at tuwirang kanyang liwanag na walang kamatayan at di kailanman mapaparang sa sandaigdigan. Ang nasa niyang tupdi, tao'y maalaya. Ang layon niyang ibigay, yang kanyang kabanalan. Ang dapat na lang sundin, kanyang pagmamahal, na kailan may hindi mamamatay sa bawat nabuhay na anak niyang kanyang kinalulugdan. Kaya't magmiti kayo na makalugdan niya, di man nakikita, di
man mahawakan, kamay nahahagkan. Di man ninyo siya mayapos, anak niya, kayo'y minamahal, kayo'y kanyang minamarapat na kalingain. Yamang kayo'y naririto, pag nilayan nyo tao, mga sinambit kong nauna na sa inyo. Bawat aral na nagbibigay sigla't buhay, matantong ganap ninyo't malimin ang isipan. Ang bawat araw na sa inyo'y aking binibigay, walang pasubaling akong sa inyo'y naghihintay. Nang anumang kabayaran, nang anumang isusuhol, kundi ang nasa ko'y damdamin yung may katapatan. Ang layon kong sa inyo'y pasilay na mainam, ang kabutihan ay inyong matunghayan, upang makilala ninyo ang kabanalan, madama ninyong lubos, amang sa inyo di nasisilayan. Naghahanap kayo ng mabuti sa buhay nyo, bakit hindi yaong Ama ang masumpungan ninyo? Lahat ng mabuti tuturo niya sa inyo, lahat ng makakasiya idudulot niya. Sa bawat araw na nagmimithi kayo, na madama nyo't makilalang lubos siya, ipakikilala niya at pakikita niyang totoo, ako ang Ama nyo na nagsilbing buhay nyo. At ang araw at gabi nananalig na totoo, ang mga anak niyang sa kanya ay naging ganap, na tumanggap sa kanyang liwanag, espiritong hindi makita ng lahat. O halina kayo mga iniibig ko, magmasid kayo't magtuon sa nasa ko, upang pagukulang pansingganap ninyo ang pagbabago ng diwa't kalooban nyo. Yamang kayo'y naririto, magnilay, magbulay, magtanto kayo sa mga winika ko, na kung mag-aaral kayong lubos sa mga tao, matatanto nyo ang aral ko ay tumpak tama, marapat at dapat. Sabi ng maraming tao sa mundo, Panginoon kong Hesukristo, ako'y tulungan mo't itawid mong totoo ang wika ko na matugong hindi naririnig nito. At tuloy ako'y nagbibigay kaaliwan, patuloy akong nagakay sa tuwid na daan. Patuloy kong inuulat, patuloy kong nilalahat ang tumpak at marapat, upang ang makinig matututong ganap. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay inyong kamtan, parangal sa may tubdin, siya'y ganap niyong alayan, upang magkalunas lahat ang karamdaman ng may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Sa walang pangunawa, magtataka at magsusuri,
Ganyan pala si Apo Kunsing. May namamangha, may natutuwa. Subalit, mayroong nag-iisip. Bakit inaawit niya? Saan niya kinuha yan? Paano niya pinag-aralan? Paano niya pinagtugma-tugma? Ganyan ang tao sa lupa. Iba't ibang palagay, iba't ibang iniisip, iba't ibang katang-isip na nagpapalagay sa taong kapwa. Subalit ang wika nga sa inyong lahat, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Dakila ba ang Diyos? O kay buti ng Ama. Mula kay Lucas. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang taon ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea. Sa isang dalaga na ang pangalay Maria, siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung anong kahulugan niyon. Kaya't sinabi niya sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon 6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Maliwanag ang katotohanan, sa kalooban ng Ama'y walang hindi siya mapangyayari. Ngunit sa palagay ninyo, makapagtatanong nga kayo bilang tao, kinalulugdan pala siya. Bakit napakaraming sakit ang dinanas ng Maria? Kaya nahambing sa kanya ang rosaryong butil na tinanggap ng mga tao. Nagmula siya sa hapis, naging tuwa ang buhay niya hanggang luwalhati. Kinalulugdan. Ano nga ba ang kinalulugdan? Kinatutuwaan, kinaaakitan, hinahangaan siya ng Ama, sapagkat siya ang napili niyang nakalulugod sa kanyang pananaw. Nakalulugod pala siya. Bakit nalulugod siya? Minamahal niya. Bakit pinasakitan siya? Kayo, nakalulugod ba ang ginagawa niyong mabuti sa kapwa niyo? At may dinadaanan kayong pasakit sa buhay niyo? Alalahanin niyo ang pinagmulang si Maria. Ang anak na ibinabay, mahal na mahal ng Ama. Bakit gayong palang mahal na mahal? Ba't pinabayaang dustahin? Bakit pinahintulutang hamakin? Bakit niloob na mangyari ang iyo'y pasakitan? May nagaganap bang pasakit sa buhay niyo?
May ginawa ba ang Ama sa inyong hindi kayo kinalinga? Alalahanin nyo sa lahat ng pinagdaraanan nyo, na una na ang tagapagligtas nyo. Inuna na ang nagsilang ng tagapagligtas nyo, at kapwa nang agtagumpay, at napagtagumpayan nila ang sakit at dusa, ang hilahin at pagbabata. Kayo ba'y mga anak ng Ama? Narinig nyo ba ang sinambit niya? Mapangyayari niya ang kanyang kagustuhan? Magagawa niya ang kanyang kalooban? Kaya't napaka-imposible man sa nilalang, ito'y kanyang magagawang posible. Kaya't batahin ninyo ang sakit na dinaranas nyo. Magtiwala kayong may kalayaan ang lahat ng ito, at panaligan yung mahuhulagpusan yung ganap. Dustahin mat hamakin kayo ng kapwa nyo. Sa mga ginagawa ninyong palagay nila'y mali kayo, ngunit tama nyo tumpak na ginagawa ito alang-alang sama. Magdusa man kayo'y matuwa pa rin kayo, sapagkat panandalian ng dusang kinakamtan nyo, pagtiwalaan nyong may gagawin ng Ama, nang higit sa pinagdusahan ninyo, ligayang tatamuhin sa kalwalhatian. Sapagkat, paano nga masasambit niya, ito ang aking mga anak na kinalulugdan. Sa kabila man ng kanilang mga pinagdaanan, hindi sila nakalimot sa akin at di nila ako iniwanan. Ito ang aking mga anak na kinalulugdan. Hindi nila kinahabagan ang kanilang sarili sa kanilang mga kawaawang kalalagayan, kundi sila'y naawa sa kanilang kapwa, at ako ang hinihintay nilang maawa sa kanila. Ito ang aking mga anak na kinalulugdan, na sa kabila ng kanilang mga pinagdaraanan, patuloy silang sa akin nagtitiwala at nananahan, at pinanghahawakan nila ang aking mga salita, sapagkat alam nilang ito'y makapangyarihan. Ito ang aking mga anak na kinalulugdan, sa pagsusumakit at pagsusumikap nilang maglingkod sa akin, para ihandog ang kanilang sariling buhay, upang makita nila kung ano ang aking gagawin. At sa kanilang paglilingkod ay madama nilang mahal ko sila at mahal nila ako, at pinaging dapat nilang ipadama sa kapwa nila, sapagkat alam nilang may ganti ako sa kanila. Ito ang aking mga kinalulugdan, sa pananaw ng kapwa nila'y dusta't kahapaka, makanang sasapitin, ngunit sila pala ang dusta, ang pagkatao sa balang araw. Sila palang mapapahamak, sapagkat ang hindi nila batid, ang aking espiritu ang nasa kanila, kaya nakakayanan nila yaon. Ngunit kung sila'y nasa pagkatao, hindi nila makakayang anumang hirap at sakit. Ngunit nang dahil ako'y nasa kanila, ang kanilang kahina at kalakasan ay ako, ang kanilang kaduwagan, katapangan ay ako, ang kanilang kawalan ako ang karagdagan, sapagkat nakita nila kung paano ako manahan sa buhay nila. Kaya't hindi kayo kahabag-habag, kayong mga tumatalim at sumusunod. Sa kapwa nyo'y hamak kayo, sa kapwa nyo'y kadustahan ang tinatamasa nyo, sa kapwa nyo'y mahirap ang palagay nila sa inyo, sa kapwa nyo'y masama kayo at di tama ang gawa nyo. Ngunit sino bang tama ang mabuti ang gawa na nagsasalita ng hindi marapat sa kapwa? Ngunit pagsikapan nyo at pagsumakitang huwag kayong tumulad sa mga nagpapalagay na mabuti, ngunit kung magturan sa kapwa'y kay inam magbintang. Kaya nga, upang patuloy kayong kalugdan, magtimpi kayo mga nilalang. Yamang kayo'y nasa inyong paghahari ang liwanag, manahan sa inyong liwanag at huwag kayong madimlan. Batahin ninyo ang inyong tinaranas. Magbata kayo sa inyong mga tinatamasa. Sa palagay man ng kapwa nyo'y maligaya at masaya sila, at kayo'y hindi dahil sa dinaranas ninyo. Ngunit ang damdamin nyo'y batin nyo ang nararamdaman nyo. Maligaya at masaya pa rin kayo sa kabila ng hirap at sakit na tinatawid nyo. At yan ang malaking kaibahan sa inyo. Kaya't manahaman kayo, magtibay kayo, at patuloy nyong mithiing, makasadsyad kayo,
hindi ganang inyo, kundi ganang kapiling nyo'y espiritong di nyo nakikita, nakapiling sa tao at kapiling ng pagkatao nyo. Sapagkat daratalang takda, matutupad at magaganap ang pananala at sasalain ang matwid at ang baluktot. Kung marapat pang maituwid at nagpatuwid, matutuwid at matataba. Kaya mapapalad ang nakiisa sa di nakikita, nakihalubilo sa kapwa na may pag-ibig sila, at lumama kung paano ang Ama ay tapat sa kanila. Hocha karamele yana karameyana. Nek karameneyahana. Nek karameneyahana. Nek karameneyahana. Sapagkat yamang palang si Elizabeth ay bibigyan ng anak kung kailan matanda na. Bakit doon pa ibinigay ang anak na isisilang niya? Sapagkat kung kailan umaasa ang tao, kung minsan bigo siya. At kung kailan wala na siyang inaasahan, doon binibigay ng Amang may magagawa siya. Yaon ang pawang katotohanan. Noong bata pa siyang umaasang magkakaanak, nabigo siya. At di na siya umasam sapagkat alam niyang bigo na. Ngunit sa hindi niya namamalayan, hindi pala siya bigo sapagkat sa ginawa niyang mabuti, ginatimpalaan siya. Yan ang mga anak ng Ama. Kung minsan, kung kailan wala ka ng alam at di ka na makagawa. Kung minsan, kung kailan wala ka ng pag-asa, tapos na ang pag-asa mo. Pakikita ng Ama mo kung paano siya gagawa sa buhay mo. At doon mo mapapatotohanang hindi ka pala niya iniwanan. Hindi ka pala niya kinaligtaan. Hindi ka pa niya nalimutan kailanman. Kundi patuloy kang tinitingnan, minamasdan, ngunit nais ka lamang niyang tumapang tumatag at maging matapat sa kanya hanggang isang araw, tulad ni Elizabeth, ang baog ay nagkaroon ng magandang pagsilang sapagkat patototohanan ng Ama, walang tigang na di sasariwa, walang tigang na di maglulusak, walang wala na di magkakaroon sapagkat ang Ama ang buhay ni Numan. Kaya't ang tapat na papatotohanan ng kanyang aral at ang kanyang salita na sinasabuhay na papakitang buhay na buhay. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig. Kaya, may dinaranas ba kayo? Na nakapagtatanong kayo sa Aba, Diyos ko, Ama ko, ano pa pong kulang sa ginagawa ko? May pagkakasala at pagkakamali ba ako? Ipabatid mo at patawarin ako. Hindi mo ba ako pinakikinggan? Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung saan kayo wala ng pag-asa, hindi nyo na inaasahan, doon daratalang saklolo ng Ama, sapagkat alam niya, takda na para magpalaya siya. Kaya nga't ang lahat ay may kalayaan. May takda lamang binibigay. Kaya't hintayin nyo ang kadustahan nyo kung paano kayo makalalaya. Hintayin nyo ang kawalan nyo kung paano kayo magkakaroon. Hintayin nyo ang kahirapan nyo kung paano kayo magiginhawahan. Hintayin nyo ang kagalingan kung paano kayo pagagalingin kayong may karamdaman na di pa mamamatay. Ang patuloy na pag-asa, ang patuloy na ligaya, at patuloy pagunita, ipinabanganak para sa kaligtasan, isinilang sa sanlibutan upang magligtas. Kung magkagayon at kilala mong tagapagligtas mo, manalig ka anak niya, magtiwala ka sa Jesus na pangalan. Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Kaya nga't nagulimayhanan man si Maria, ngunit pagdakay tinukoy ng isang anghel na nakababatid ang kanyang kagulumihanan ay taglay at tinuran niya, magkakaanak ka ng isang lalaki, isang tagapagligtas. Tatawagin siyang anak ng Diyos. Kayo,
Di ba kayo mahal ng Ama? Kung di kayo mahal, di sinsanay, binawian na kayo ng buhay. At wala na kayo sa harapang ito para hanapin ang lunas at katigawan, kaginhawahan, kagalingan ng anumang uri ng inyong karamdaman. Nang kugulumihanan ay ipatag at ipanatag. Ang kabahalaan at pagbabahala ay di marapat sapagkat may Ama na di nababahala sa bawat araw ng buhay ng tao sapagkat alam niyang may bibigay, may magagawa siya, kaya't di ka dapat mabahala at maging bahala ka na lamang sa iyong salita, kundi ipagkatiwala mo at ipahala mo sa Ama ang lahat sa iyong buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't sa panahon ni Elias at ni Eliseo, pinakita ang maraming kahiwagaan, ang pagpapalutang sa isang martilyong mabigat na ibinaon kung ito'y hindi palulutangin, babaon sa tubig na binagsakan ay putik ang ilalim. Ngunit, may dala ka bang mabigat? O taong aking mahal, kaya ng Amang palutangin ang iyong lakas at ang iyong buhay ay kanyang hanguin at iangat upang makamtan mo ang galak. Panahon na yaon, kumain sila ng baging na mapait, ng lasapin ay di malunok, at pagdakay ito'y pinasarap. Nakatikim ba kayo ng pait sa buhay nyo? Ngunit ang kapangyarihan ng Ama'y inaasahan nyo. Ang pait na ito'y papalitan niya ng tamis, at upang marasap nyo ang sarap ng buhay. Kayo bagay namatay na saglit sa kawalan ng pag-asa at wala nang magawa. Nang hina na ba ang lakas nyo at inyong pananalig? Bakit? Hindi bagat may Ama kayo? Gunitain nyo kung paano kayo'y sinilang na walang kamalayan ang magulang kung paano kayo ng buhay. At ngayoy gunitain nyo, kaya niya rin kayong buhayin ng pag-asa at upang kayo'y lumigaya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Pakatandaan ninyo, anuman ang ginagawa ng kapwa nyo tao, tanggapin nyo kayong makatotohanan at tapat sa Ama. Lunukin nyo ang pinalalagok sa inyo, at pagkatapos nyong manamnam, papalitan niya ng sarap ang inyong pait at asim na nalasap. Alang-alang sa inyong pagtalim at pagtupad ng makatotohanan, pakita niyong tapat kayong mga anak. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat walang binata at nagbata na di nakasadsyad, nakahulagpos siya. Walang naghintay na di inabutan, walang nagpakatotoo na di nagtagumpay. Walang hindi bibigay sa katapatan mo, anak niya, maging marapat ka at maging kalugod-lugod sa bawat pinagdaranan mo. Ba't mithi ka pa rin maging tapat at pag sumakitan mong di ka masubukan hanggang ibigay ang sayo'y kalayaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Magsuri kayo sa mga tinuran ko, kung katang isip at pagkataong binaybay ito, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Kaya anak, isang sakripisyo yan sa'yo. At isang pagsunod mo. Kaya't